Ephesians chapter 9, verse 2. Praise the Lord. If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you, for the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Ayan. Si Paul, sabi niya, kung hindi man ako naging apostle sa iba para sa kanila, walang pag-alinlangan, ako'y apostle sa inyo. What is apostle, by the way? Apostle, this is so-called like disciples. You know the 12 disciples of our Lord Jesus Christ? These are the main followers of our Lord Jesus Christ. Then pagdating ng New Testament, they are being called apostles. So these are the servants of God na pinadala niya to save souls, para magligtas ng mga kaluluwa. Sabi ni Paul, kung hindi man ako naging apostle sa iba, pero walang pag-alinlangan, ako'y apostle sa inyo. Ano ang pinaka-seal of his apostleship doon sa mga kaharap niya? Ang sabi niya dito, for the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Ang tatak o ang tanda na ako'y apostol para sa inyo, pinadala ng Diyos para sa inyo, ang sign ay kayo ay nasa Panginoon. Amen? Praise the Lord. So, yun ang pinaka-sign. Para bang si Pastor Samuel Gabre in my life, siya ay naging apostle sa buhay ko dahil ako nakarating sa Panginoon at nakaangkin kahit pa man ng kaligtasan. Hindi ko naman sabihin na kung sinabi ni Paul na di ko pa masasabi na ako'y ganap na naligtas. Pero isang bagay na aking ginagawa, kinakalimutan ko lahat ang mga nasa likuran at tinutungo ko yung nasa harapan. So, ganoon din sa buhay ko. Si Pastor Samuel Gabre naging apostle sa buhay ko dahil ang sign na ako ay naligtas sa Panginoon. At hanggang ngayon, narito pa rin ako sa Panginoon na nagsisikap na makarating sa finishing line. So, ganun din sa buhay ko, after Pastor Samuel Gabre dito sa inyo, sa Davao Congregation, naging apostol din ako sa inyo dahil kayo ay nasa Panginoon hanggang ngayon. Ginagamit ako para sa inyo. Praise the Lord. At ganun din kay Pastor Tammy, saan siya na kongregasyon, sa Taytay, si Pastor John Tungkol, doon sa Tugigaraw, at lahat ng mga junior pastors or pastoras na ginagamit ng Diyos sa mga locality ng mga churches, kung paano din sila naging apostle sa mga anak ng Diyos na kaya sila ay nasa Panginoon. Now, ano-ano ang mga signs? Basahin natin. 2 Corinthians 12, verse 12. Praise the Lord. Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. Yan. Number 1 ang patience. Na yung tao na yan ay apostle para sa inyo. Big sabihin yan, they handled you with all the patience. Alam mo kasi, pag ikaw ay gagamitin ng Diyos para sa pagliligtas ng mga kaluluwa, hindi basta-basta mag-handle ng mga multiple individuals kasi kanya-kanyang pag-uugali, kanya-kanyang limitation, kanya-kanyang kakayahan, kanya-kanya talaga. So, ikaw, paano mo i-deal yan sila na mapaglingkuran mo sila at makakay mo sila at mabigyan mo sila ng tamang gabay? Kailangan mo ng patience. Kailangan mo talaga ng mahabang pasensya. Isa yan na matatawag nating quality sa pagiging isang apostle. Praise the Lord. At hindi namin yan pwedeng angkinin, yan na nga kami. No, that quality comes from Christ.
sa aming pagtuto, sa aming pagtitik, sa aming pag-abide kay Lord Jesus Christ sa gabay ng Kanyang banal na Espiritu, we acquire this kind of character or quality. Isa dyan, patience. Yung pagpailog. Ano pa? In signs and wonders and mighty deeds. Naalala ko yan si Sister Inding Butwasan. Nag-backslide yan ng matagal sa holy place. Sumama na sa kanyang husband doon sa ibang church. Tapos hindi ko alam na naggrabe pala siya. She was nearly in the point of death at the time kasi parang merong nangyari sa kanyang tiyan na infection sa loob ng kanyang ovary. Tapos na-poison yung katawan niya until dumating ang panahon na feel na talaga niya na parang mamamatay na siya. Yung, alam mo ang tao, pag nasa binggit ka ng kamatayan, yung katawan mo parang yelo, parang ice kalamig. Tapos yung iyong mga pawis, hindi gamunggo, hindi, parang mais kalalaki. Grabe. Then, siguro naalaala niya na ginagamit ng Diyos ang holy place as God's apostle para mag-akay, para mag-pray, para magligtas ng kaluluwa. Nag-invite siya ngayon sa akin. Doon ako pumunta sa kanilang bahay. Nandoon pa yan sila sa tawag niyan, dyan sa Kabantian sa unahan banda. Amakan. Pumasok ako doon sa bahay. Pagpasok ko doon sa kwarto, nandoon siya. Hinang-hina na. Tapos umiyak na siya, humingi na siya ng kapatawaran kay Lord Jesus. Binigyan ko na siya ng advice sa salita ng Diyos. Pag-pray sa kanya, instantly, kinuha ni Lord Jesus yung kanyang sakit. So huwag niyong kalimutan ang pagiging apostle ng mga lingkod ng Diyos sa buhay ninyo with signs. Amen? Praise the Lord. Sa Tibalog, meron akong na-met na kapitbahay ni Beboy. Pero doon ko siya na-met sa isang bahay na merong handaan. Kasi may child dedication ginawa doon. Officiated by Holy Place. Huli sila na kumain kasi nag-serve sila sa mga tao. Sabi ko, ma'am, ngayon pa lang kayo kumain? Opo, pastor. Nakipag-chat ako sa kanya sandali. Yung pala, yung bahay ni Beboy, meron ditong connects niya na lote na merong 2-story na bahay. Malaki. Sabi niya, sa aking bahay yun. Ako may-ari noon. Kaya close kami ni Beboy. Kumusta, ma'am? Alam mo, pastor, I suffered aneurysm. Anong ginawa sa iyo, ma'am? Alam mo yung dito niya? She was operated. Itong dito niya, wala nang skull. Wala na. Lambot na yan. Skin na lang. Pinakita niya sa akin, ito, pastor. Kaya yung bibig ko, hindi ako, hanggang ngayon, hindi ako pwede magnganga ng maximum. Ganun lang. So, naalala ko yung mother ni Sister Mabs, aneurysm. Sabi ko, ma'am, anong ginawa sa iyo, ma'am? Giklip yung ugat para hindi mag-burst. And that was the same thing na gagawin sa mother ni Sister Mabs. Na delivered siya, itong babaeng ito, through operation, ginamit yung mga doctors. Ito namang mama ni Sister Mabs, nung inimbita ako doon sa San Pedro Hospital na confined na siya. At ang first step dapat gawin sa kanya, maghanda sila ng 40,000 pesos for the operation just to clip the vein to avoid mag-burst. Kasi
Diyan namamatay ang tao internal hemorrhage pag aneurysm ang pag-usapan. So, tapos magkano yung ipiprepare nila for the major operation? Financial, makita lang yan. So, nag-prayer kami doon with Brad Chris and Sister Mabs. Pag-pray ko, pag-review ko sa mother ni Sister Mabs, merong na-feel ang mother niya na parang lumagutok dito sa leeg kung saan yung aneurysm na dapat mangyari. Kasi binawalan na siya ng doktor, pag magpopo, hindi na siya pwede mag-iri. Nangyari iyon nung nagwawalis pala siya, siyempre yumuko ka, yung pressure ng dugo mo mag-akyat sa ulo, may edad na yung mother ni Sister Mabs. Doon nagsimula. After the prayer, sabi ko, ano mo daw yung ulo mo, just try to move left and right. Pag ganun niya, parang nagdahilan lang. I don't know, nung nangyari, pag-check up ng doktor, wala na. Hanggang ngayon, minsan dalhin ni Sister Mabs yung mama niya, magpunta dito, mag-ano talaga yan siya, masaya ba? Dahil pinagaling siya ng Diyos. So, my apostleship, ang seal nito na kayo na sa Panginoon plus with signs. Praise the Lord. Yung gawa ba ng kamay ng Diyos? Makikita mo. So, hindi lang iilan sa inyo, kundi ang dami ninyo sa buhay natin na pinakitaan ng signs and wonders and mighty deeds ang ating Panginoong Diyos. Ito, Sister Emma, basta magsama kami, para bang ma-amaze ako sa kanyang memory. Kasi ito, Sister Emma, can still recall and remember the past na hindi ko na ma-recall. Siya, kaya pa niyang i-relate. Maganda ito si Pastora Emma na pasalitain natin ito ng mga events na matagal na nating nalimutan siya. Madetali pa niya lahat. Imagine that. Kaya nga sabi ni Pastor Nonoy sa akin, Pastor Chit, yung mga original dito na ginamit ng Diyos na ma-establish itong holy place sa Madsayap, ngayon anniversary ngayong 22 sa May, 24 Pastor M, kinonfirm namin yan, 24. Wala na si Umpo Raol. Yung man yung magte-testimony, mag-istorya sa paano na itatag ang holy place doon. Wala na rin si Sister Patrona. Pwede ba namin request si Pastora Emma? Kasi isa siya na original na dinala ni Pastor dito during crusade na makakasalita how it was. Buti si Pastora Emma pumayag. Praise the Lord. So yung apostleship ng mga ginagamit ng Diyos, sa bawat isa, ano ang seal na kayo ay nasa Panginoon? Amen? So ibig sabihin yan, they are being used by God perfectly, effectively for you to be saved na nandyan sa Panginoon ang bawat isa. Basahin pa natin ang 2 Corinthians 4 verse 2. Praise the Lord. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Yan. So kami din, ng mga apostles na ginagamit ng Diyos, we should be very careful na sa buhay namin, we have done renouncing the hidden things of dishonesty. Nagawa na namin na i-denounce yung mga previous namin na pamumuhay na wala pa kami sa Panginoon, na hindi na namin pwedeng i-merge sa aming pag-handle sa inyo. Hindi pwede mix, hindi pwede mestizo, hindi pwede na i-merge namin yon. Denounce na yon, sabi diyan. Or renounce the hidden things of dishonesty, walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Hindi namin pwedeng emerge, hindi namin pwedeng idalhin pa rin while we handle you as the children of God and as the apostle of God, na instrument ng Diyos. Hindi pwede. Kailangan
No mixtures of that. Dahil sa inyo. Para bang sabi ni Lord Jesus, I sanctify myself that ye may be also sanctified. So kami, para i-renounce ninyo yung mga hidden things of dishonesty, whatever na mga iniquity sa buhay ninyo, hindi pwede na we require you to do so, tapos kami pala, ang number one, na hindi pa gumagawa ng pag-renounce o pag-denounce ng mga mali sa mga pangyayari sa nakalipas. So, expect it if an apostle na gagamitin ng ating Panginoong Diyos, sila yung nangunguna sa bagong buhay para susunod kayo. Praise the Lord! Para maging effective. Like Jesus. Siya yung model. We lead you by example, not by ruled or by being a ruler. Hindi po. Pero minsan yung sabi ni Sister Mabs kanina na minsan ma-rebuke tayo, minsan si Pastor Chit magsalita ng mga masasakit. Sometimes baya maano baya kami, ma-mistaken ninyo kami na rude yung aming pag-handle sa inyo. Alam niyo yung rude? Yung parang hindi ba tama na the way kami magsalita, parang naging rude na kami sa inyo. Parang naging offensive na yung aming dating. Minsan ganun eh. At hindi lang pala namin yan na-experience, even Paul experienced it and the rest of his disciples. Praise the Lord. Pero, dapat tayo mga children of God, we should know how to handle every situation. Huwag naman nating sakyan ang mga negative na mga impression, speculation, imagination, and whatever. Or sometimes we do our own interpretation. Rude masyado siya. Basahin natin yan kung na-experience ba yan nila. Sige po. 2 Corinthians 11:6. Praise the Lord. But though I be rude in speech, yet not in knowledge, but we have been thoroughly made manifest among you in all things. Yan. Sa pagsisikap namin na magamit kami ng Diyos for you as much as effective as we can. So hindi naman namin pwede na there are something that we are going to hide from you just to avoid for you to be offended. But it is necessary for us that as much as possible, all things ibuhos na namin, ihayag na namin sa inyo. As much as possible, all things na dapat maintindihan, malaman ninyo, dapat sabihin na namin. But sometimes this is mistaken as being rude or offensive. Pero hindi good. Praise the Lord. But though I be rude in speech, yet not in knowledge. Baga pa, kung yung the way namin pag-deliver sa Word of God, yung impact sa buhay ninyo, I might be or we might be unoffensive sa dating sa inyo, but not in knowledge. Ibig sabihin yan, in knowledge, we are giving it completely. And as much as possible, you can benefit by that knowledge. But sometimes, the way we deliver, sometimes you feel we are rude. Minsan, parang offensive kami. Experience nila. But we have been thoroughly made manifest among you in all things. Kami, nagsisikap kami na ano man yung mga bibigay ng Diyos sa amin na mensahe. Hindi naman namin pwede na devotional ako, prepare. Magandang mensahe ito Hindi na ako mag-study sa the following evening, ito na lang i-reserve ko. Hindi man. Dapat kung ano yung binigay ng Diyos sa araw na yan, ibuhos mo lahat. Hindi man basta-basta mag-prepare, hindi man basta-basta mag-study. So, sa ibang service, hingi na naman kami. Pagbigay naman ng ating Panginoon Diyos, buhos na naman. So, ganun ang paggamit ng Diyos between you and me. Praise the Lord. Basta pa.
Romans 15:18 hanggang 19. Praise the Lord. For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient by word and deed, through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about unto Illyricum I have fully preached the gospel of Christ. Ayan. Hindi kami pwede magsalita sa inyo out of falsehood. Hindi pwede na mag-testimony ako sa inyo out of invented stories. Hindi. Lahat ng dapat sabihin namin, it must be wrought by Christ. What do you mean wrought by Christ? Work by Christ. Sinabi niya dito, for I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me. Hindi ako mangahas magsasalita sa mga bagay na hindi naman ginawa ni Kristo sa paggamit sa akin. Lahat sinasabi ni Paul was wrought by Christ. To make the Gentiles obedient, meaning to say, how can you make the Gentiles obedient? Give testimonies. Give the right teaching. Kahit Gentile sila, maging obedient sila kay Christ. Pero lahat ng binibitawan ni Paul was not invented or fabricated to impress people. But everything were being wrought by Christ. Praise the Lord. Tulad ng mga miracles dito sa ating buhay. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mag-invento tayo, magsabot-sabot na lantang, mauna, i-confirm niyo akong testimony ha. Pag sabihin ko, ikaw, testimony ka rin, kailangan mag-ano tayo. Hindi naman kami pwede na maggagawa na lang ng ganon para sabihin, alagad yan ng Diyos kasi narinig namin yung testimony niya. That is supernatural phenomenon ba yan? Hindi pangkaraniwan na milagro. Talagang it is really wrought by Christ or worked by Christ. So hindi tayo pwede mag-invento, mag-fabricate just to impress. So ganun din ang ginawa ni Paul. Naging obedient ang mga Gentiles because of the living testimonies of the life of Paul. Praise the Lord. So ganun din kayo, mga living testimonies kayo sa pagiging apostle ko ni Jesus Christ para sa inyo, yung mga testimonies ninyo, pinaparating ko yan kahit saan ako magpunta. Yung mga testimonies na ibang mga churches natin, kongregasyon, ganun din. Everything are wrought by Christ. Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. Paano nangyari yun? Chain reaction. Naging kadena ang dating sa kanyang pag-ikot dahil sa mighty power of God, yung mga testimonies, yung mga signs and wonders and miracles na pinerform ni Jesus Christ sa ministry niya. Kaya maraming mga Gentiles became obedient to the Lord. Ganon din sa buhay po natin. Amen? Praise the Lord. So do not forget that my apostleship to your life. Basa pa, Mark 16:17. Praise the Lord. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. Yan. Minsan merong magtawag sa akin, Pastor Cheat, nandito ako sa emergency room. Meron akong sadya dito. Merong matanda dito, nakita ko umiiyak. Tinanong ko anong problema, may sakit siya ganito. Pwede mo siya prehan kaagad ngayon. Tumura naman tagkuan ani. Albularyo. So, tayo, we have to make everything in proper situation. In case of emergency, okay yan. Pero, ang tao, nakakalakad pa, nakakasalita pa, tapos hindi ka na makapagbigay ng word of God, prehan mo na kaagad for the healing. Sabi ko,
wala pa yung faith, kailangan mo pa i-cultivate yung faith nila, kailangan mo pa i-exhort sila. So I suggested, kunin mo yung number, kunin mo yung address, kasi according to her, nandito lang pala yan sa Kalinan, nandito lang ako sa Mintal, then bisitahin ko siya. Kasi sabi ng matanda, ma-outpatient na daw, malapit na. So there is no such emergency situation. Palabas na sa ospital eh. Pero iyak ng iyak yung matanda when I offered, bisitahin ko sila, nagpapasalamat sila. Ang purpose noon, para yung way ng ating Panginoong Diyos, the same way that we are doing, or that we will do. Praise the Lord. Kasi mag-effect lang yung miracle, yung power, pag maniwala sila. Si Jesus Christ nga, may lugar nga dito na walang miracle kahit isa. For what cause? For what reason? Hindi sila naniwala. Kaya nga yung mga disciples na sumipok yung ulo nila, Lord, kung ganun man, hindi sila tumanggap sa iyo. Tawag ka na lang ng apoy sa langit. As what Elijah have asked. Para masunog yung lugar na yan. Ay, binadlong sila ni Jesus. Hindi ako pumunta dito to destroy men's lives, but to save. Sometimes may mga ganon na tao na hindi naniniwala. Hindi natin yan mapipilit. Praise the Lord. Because these signs shall follow them that believe. So, para magkakaroon sila ng faith, gusto man kaya nila maprayhan sila, gusto man kaya sila na matulungan ng Diyos, Word of God is needed for them. Either punta ako sa kanila personally, minsan si Pastor Adayding tumawag sa akin, Pastor Chit, may Muslim dito na ama. Yung 3 anak niya, ubos na namatay. Ngayon, ang masamang espiritu, siya na naman ang patpatayin. Ano naramdaman niya? Napakasakit ng kanyang muka. Takot na sila, may phobia na sila, 3 anak niya, natapos na eh. Siya na naman ang susunod. Ngayon, nararamdaman na niya na parang siya na ang kukunin. Sabi ko, sige, padala ako ng video sa YouTube na naka-upload. Pakinggan muna nila yung Word of God. So, pili ako. So, pinili ko yung about healing, about faith, miracle, Word of God. O, pagkatapos, nag-response, tapos na, napakinggan na nila. O, sige. Akin na yung pasyente. Prayhan ko through long distance prayer. At ikaw din mismo, patuloy kang mag-pray. Gumaling yung Muslim. Taga-pikit. Praise the Lord. Kaso, yung pastor doon na na-assign sa Marbel, takot. Pag Muslim pala, tapos, i-introduce mo yung Christian sa kanila, ang tao na nagkukonbinsi na maging Christian, gaganon nila yan. Kaya, yung pastor sa Marbel, kilala nyo naman, hindi pumasok doon sa kwarto, takot na takot. Hindi ko, ba't ka matakot? Hindi naman tayo nagkonbinsi sa kanila, sila yung lumapit na hingi ng tulong. Dapat tulungan din natin sila. Praise the Lord. Nangyari na yan sa Malaysia. Ang mga Islams ang lumapit dito sa holy place, hindi man gumaling sa Bomo, hindi man gumaling doon sa kanilang pamamaraan, nabalitaan nila yung mga kaibigan nila na pinagaling ni Lord Jesus, so they also approach. Hindi natin pwedeng i-refuse sila. Kung hulihin man tayo ng police, bakit? We are not convincing them. We are not, hindi namin sila tinatarik, hindi namin sila hinihila. They need Jesus. Praise the Lord. Kaya pag maniwala, nandyan talaga yung miracle. And they shall cast out devils and shall speak with new tongues. Kaya sa buhay natin, do not ever forget the benefits sa ginamit ng Diyos na apostle para sa inyo. Meaning to say, by this, you must give glory to God and thankful to Him. Amen? Praise the Lord. Basahin natin Psalms 103 verse 2. Praise the Lord. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yan. Sabi ni Pastora Emma kanina, hindi ko na lang pinarinig kay Pastor yung vision, baka madapuan si Pastor ng pagmamataas. Okay. Pastora Emma, nagkikare siya sa akin, baka daw ako magmamataas. Okay man yun.
Praise the Lord. Dapat man talaga mag-ingat tayo. Kaya nga, sabi nga ni Paul, too much revelation. Nag-send si Satanas sa akin ng wings para ako magmataas. But I besought the Lord 3 times for this. And God said, my grace is sufficient for thee, and my strength is made perfect in thy weakness. Kailangan tayo, magpaturo tayo kay Lord Jesus Christ sa ways niya, how to become meek and lowly and humble. Amen? So that the more God bless you, the more God use you, hindi ka kayang i-drag o hilahin ng masamang espiritu to change the way you behave na magmataas ka na. Yun ang dapat nating i-prevent. Even King Hezekiah, almost mapahamak siya, kaya nagmataas na siya. Basahin natin. 2 Chronicles 32:25. Praise the Lord. But Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up. Therefore, there was wrath upon him and upon Judah and Jerusalem. Yan. Ano bang i-render ni Hezekiah for all the benefits that he received? Sino palang nagbigay ng benefits? Ang Diyos. So, he forgot to, skip niya ba? To give glory and honor to God. Maybe, naging self-centered na siya at this time. Nagmataas na siya Nalimutan na niya ang Diyos who gave all the benefits. Hindi na siya nag-render ng honor and glory sa Diyos. Yung poot ng Diyos dumating sa kanya. Pero kung basahin mo yung next verse dito, ako na lang magbasa. Notwithstanding, Hezekiah humbled himself for the pride of his heart, both he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord came not upon them in the days of Hezekiah. Nakabawi kagad si King Hezekiah. Praise the Lord. Hindi natuloy yung puot ng Diyos. Suppose na darating sa kanya. Nagkaroon kagad siya ng, nakarecover siya, nag-humble siya. Ganon. So, tama man talaga yan. Wala man talagang exempted dyan. Kahit kayo. Praise the Lord. Huwag kayong, yung paggamit ng Diyos sa amin, huwag kayong magmataas sa sarili niyo na nakalimutan nyo na kung ano yung paggamit ng Diyos sa amin for your benefits. Tapos out sa inyong pride ninyo, tuksoin mamaya kayo ng diablo to fight against me, to speak against me or whatever, being servant of God. So ano ngayon ang mangyayari? Maaapektuhan ang Diyos niyan. So dapat tayo, let us not forget all the benefits. Kung sinong ginagamit ng ating Panginoong Diyos, let us remain humble, let us remain grateful to our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Patuloy pa rin yung ating pagiging humble. Last verses, pakibasa. Ephesians 2:11 hanggang 13. Praise the Lord. Wherefore, remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Yeah. Praise the Lord. For what reason na before they were aliens, but now member of the commonwealth of Israel. Before they were far, but become nigh by the blood of Jesus. Because of the apostles na ginamit ng Diyos to handle the word of God for them. Praise the Lord. So, ganun ka importante yung ating relationship sa isa't isa. Let us be thankful for God for all these things, and let us continue, patuloy tayo. Submit one another, support one another, respect one another, pray one another, at patuloy tayo maglilingkod sa Diyos ng buong puso.
Actually, hindi ko rin marating itong ganitong work of the ministry. There was a time na inimbita kami ni Pastora Joy. Ito kasing property ni Gaygay, Katakutan. Bininta nila Pastor Edith. Wala man silang ibang maasahan na trusted. So nag-execute sila ng SPA. Ako ang magharap sa buyer. Ngayon, ang problema ngayon ng buyer, hindi matransfer ang titulo dahil may lapses yung Santa Lucia, yung may-ari. Alam mo yung nabilhan ni Sister Susan dyan sa Santa Lucia. Yan, dyan sa Pacific, South Pacific, the same. Nagka-problema ngayon. So tinawag kami kasi meron akong pirmahan doon, kasi ako ang naka-SPA, para lang matransfer yung rights hanggang matituluhan. So nagkaroon kami ngayon ng fellowship. Inimbita kami ng misis ko kahapon bago kami nag-proceed doon sa Tibalog ng lunch. So nag-fellowship kami. In-interview niya ako, Pastor, how long ka na nag-serve sa Panginoon? And paano nangyari yung ministry mo? Kasi napansin ko sa FB, kasi friends na kami, kahit saan ka man pupunta, minsan, sa isang buwan, ang dami mong pinupuntahan. Bakit? Bakit ganun yung trabaho mo? Curious siya masyado. Bakit ganun ang trabaho mo kahit saan-saan ka pumupunta? Hanggang nagtanong na siya. So, unti-unti ko siyang pinaliwanagan. Hanggang nagtanong siya, how long I've been pastor or as missionary. Sabi ko, kung dito pag-usapan sa Davao, I am being assigned since 1990. Sabi niya, 30 plus ka na pala sa dito sa Davao? Then plus 3 years pa doon sa almost 40 na. Next year, magpo 40 years na in the work of the ministry. Oh, bakit ako nakatagal nito? Dahil din sa inyo. Praise the Lord. Dahil naging katuwang ko kayo sa ministry. Naging kaabag ko kayo sa ministry. So, tayong lahat, nagkakaroon tayo ng exchange of blessings. God use me, God use you for my ministry. God use me for the benefit of your Christianity. So, lahat tayo nagbunga, lahat tayo nagpatuloy for God's glory and for God's honor. Praise the Lord. This testimony can never be assembled without you, kung wala kayo. Kasi ang pinakamatagal kong na-assignan itong Davao until now. So, let's give glory and honor to God. That is the fruit of the apostleship sa paggamit ng Diyos sa mga pastors para sa inyo. Amen? Praise the Lord.